So, cybercrime ang final. Mga ka-clear. Bilis, ha? Tingnan natin. Basahin lang natin, ha? Okay. Comelec, file cybercrime complaint versus Isabela Vice Mayoral Bet. So, kailan siya nag-file? Napa-aresto ba? Teka lang. Oo, ano? Teka lang. Wait lang po, sigurado tayo dito. Baka... Okay. Okay. Inisyuhan pa lang. May nahuli ba? Wait lang na. Baka mali ang ating title. Inisyu ng warrant of arrest agad. Teka lang po, baka tayo magkamali. Kasi mas important person. Teka lang, ha. Ating title, pinapa-aresto. Nagpa-aresto. Ang Comelec nagpa-aresto. Mali yata title ko. Mga ka-clear, wait lang, ha. Baka tayo magkamali dito. Okay. Nakakulong ba? May latest ba tayo? Kung nakulong o na-issuean pa lang ng warrant of arrest? Ay, in-issuean pa lang ng warrant of arrest, eh. Okay. Teka lang, pakinggan nga natin to. At babaguhin natin title natin. Baka tayo magkamali. Wait lang, mga ka-clear, ha. Baka mag-advance naman tayo sobra. Mali naman yun. Pakinggan nga natin. Saan ba ito sounds? Yun. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Yung mga polis dito ngayon, sinervisyon ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Yung mga polis dito ngayon, sinervisyon ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Ngayon, sinervisyon ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the... So in other words, mga ka-clear, okay naman, no? Nagpakulong siya. Nakulong siya. So may tao na, may mga polis na. Kasi siservisyohan siya ng warrant of arrest at pupunta siya sa jail. Tama. Tama naman, no? Expert doon sa IT, tapos isa sa claim niya yung napanood lang sa TikTok na yung phone kayang pagalawin. Present po ito, ipakibati naman family sa Pamitan Family, Rex. Sa Pamitan Family, hello from Saudi Arabia. Master Pogi, yes. Not exactly. Ano to? Wait lang. So, okay. Ginagamit mo ditong issue na ito na may dayaan na nangyari last election pero ang argumento nila, di daw damay ang mga nakuhang boto. Bakit di damay? Ito si Mabis. Diba? Ito naman ay kinuwento ni Atty. Respicio. Ngayon. Diba? Not referring to the previous elections? 2016. Tama ba? 2022. Elections. Ganun ba? Nag-demonstrate ba siya ng ginamit na machine noon? Hindi ko napanood kasi yung ano nito eh. Nasa news lang ako. Mga clear. Sabi ni Norlin, parang abnormal na si Respicio. Hindi, tanong ko. Hanapin nga natin to. Ano pangalan nito, mga clear? Facebook pa to? Hanapin nga natin. Respicio, no? Baka nakita natin. Paano siya? Hindi ko napanood ng ano niya eh. Yung news lang tingnan ko. Comelec, ACM automatic, pwede daw mahakit. Ito. Wait lang, ha? Ito, Markley. Pakinggan natin. Okay, share natin. Para meron tayong idea. Okay. Hack? What? Alright, kinasuhan ako ng Comelec dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang mahack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng Comelec. Okay, meron pa. Ito. Wait lang. What? Same. Ano ba yan? Ba't iba title? Okay, March 1. Pare-pareho ba to? Okay. 4 hours ago. Baka meron dito. Okay, wait lang. Okay. Yes, sir. Patay tayo dyan. So, walang explicit na instruction na dapat gawa nilang mga transactions sa kanilang mga computer systems. Katulad ng mga natural gas pipelines, ginagawa nilang offline lahat ng mga computer systems nila at i-connect lang nila online iyon kapag nagpapalitan na sila ng data. Pero in all other times, i-offline nila yun. By the way, napaka-basic na best practice ito sa lahat ng sensitive computer systems. Kaya ang simple lang ng suggestion ko kay Commissioner Chairman George Garcia, bakit hindi mo i-offline muna yung automated counting machines habang hindi pa niya kailangang mag-connect sa internet para hindi siya ma-hack? Okay, well, I think
the COMELEC already answered this and they said that offline naman siya. That is not true. COMELEC chairman, nagtanong ako sa mga COMELEC officials noong nag-demo sila sa bayan namin ng Reyno Mercedes Isabela. At sabi nila, connected siya sa internet all those times. And kapag titignan mo actually yung rules na inilabas ng COMELEC noong December 2024, Annex B ng COMELEC Resolution 11. Oh, wait mga clear. Nag-demo sila. So we're not talking. Kaya hindi pa din gamitin ito ng DDS. He was not talking of the machine used in the 2022 elections. Kasi yung pinapakita niya dito, yung dinemo sa kanila. Right? Tama ba? Diba? So bakit ididikit ito sa election ni PBBM? Kasi ito yung machine na sinasabi niya eh. Diba? Talo yan dito sa Isabela na siraan na yata ng bait yan. Ako? Ay, thank you naman, Joey Bawi. Thank you. Ordinary Pinoy, Miro, ACM. Ito yung galing sa South Korea. Yung bago ngayon, right? Yung bago to ngayon eh. So, ito yung sasabi niya. So, wag natin, di ba? Wag natin ipahit sa nakaraang eleksyon. Di ba? Yun yung gusto siguro ng iba. Para masira. Si PBBM. Kukunik nila to, pero walang napatunayan dati, mga kakliri. Yun lang naman sa atin. Di ba sa atin naman lagi dapat resibo? Di ba? Sige, tuloy tayo. So, yung pala yun. So, ngayon, because of this, nag-file. Dito tayo sa news. Okay na, nandigin na natin siya. Okay? Nandigin na natin ang kanyang opinion. So, nag-file, ito tayo. Commission on Elections through Task Force, Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa halalan has filed a cybercrime complaint against Isabela Vice Mayoral Beth Jerry Harold Respicio over his claims on social media that he can manipulate the results of election 2020. Diba? Doon sa nadinig natin, sabi niya, nagsasuggest siya. So, sabi niya, dinemo daw niya dito, ito ay napaka-dangerous. Ito yung napaka-dangerous, yung mga sinasabi ni Harold Respicio. Napaka-mapanganib, maliban sa misinformation, napaka-panganib sapagkat isipin nyo ngayon pala, kinukondisyon ang sambayan na pwedeng gawa ng paraan. In one of his videos, Respicio claimed there were supposed backdoor programs to override the automated counting machines and even demonstrated how it can be done. Well, sa akin mga kaklir, para mawala yung isip, kasi may nagsabi. For me lang to may nagsabi na ito gagawin, pwede mandaya, itong ginagamit yung Miro. Di patawag mo. Sa akin lang sana lang, ipinatawag ni COMELEC Chair. Atty. Respicio. Tapos, syempre may ibang witnesses kasi baka sabihin, malakas na to si Atty. Respicio, kandidato, tapos silang dalawa lang ni Atty. Garcia ay ni COMELEC Chair mag-uusap. At may mga witness, nga, kaya turuan mo kami na hindi ma-hack. Paano? Kasi kung IT expert ka, abogado ka na, IT expert ka pa, baka may mga alam ka na di namin alam. Kasi si chairman, abogado, di ko alam po IT expert siya. So kung kiniklaim niya, Atty. Respicio na IT expert siya, di pakinggan. Para maiwasan, di ba? Para yung mga magiging ma-appoint. Di ba? Sa counting. Yung mga teachers. Alam nila. Bakit mo sinapahan agad ng cyber live? Anyway, tingin ko nga magandang maging topic niya to. Diba? Na ito, maaari to, sana magkausap kami ng COMELEC para mapakita ko, na ganito. Dapat si COMELEC, invite siya. Diba? Kung may point naman pala si Atty. Respicio, kung may point, hindi ako IT expert Kung may point, hindi ba dapat malayang nagkikipag-usap kayo para malaman nyo kung may depekto ba o talagang wala? Parang hindi ang COMELEC ang tinitira niya dito, kundi ang buong proseso at integridad ng ating alam. Hindi pa payag ang COMELEC ng mga ito. Pero di ba parang ang tinitira naman niya yung machine, hindi naman mismong COMELEC. O di ba dapat kailangan mag-improve ang mga paggamit ng machine, kailangan din mag-improve yung mga taong gagamit ng machine. Di alam nyo. Di ba? In fact, gusto naming sabihin, ganito rin ang gagawin ng Task Force KKK, whether yung sabihin, ang ilalagay sa social media o misinformation or disinformation or fake news laban sa mga isang kandidato, party list o botante. Okay. Well, ito, hindi qualified naman kasi baka bigla na naman tayo mag-react. Tapos, okay. Ang sabi niya, ganun din daw ang gagawin ng task force. Kapag ilalagay sa social media okay, whether yung sasabihin ang ilalagay sa social media, ulit in fact, gusto namin sabihin, ganito rin ang gagawin ng task force KKK, whether yung sasabihin ang ilalagay sa social media, o misinformation. Dapat ay misinformation. Ay misinformation o disinformation or fake news laban sa isang kandidato, party list, or botante. Uy, medyo delikado to. Although sabi nga natin, ayaw natin ng fake news.
Pero dapat may batas to describe ano yung fake news. Ito lang mga kakli. Ito lang ha. Tingin ko dapat ingat din ang Comelec dito. Bakit? Kasi pag fake news, di ba dapat natin i-define ang fake news? Kaya naman consider siya na fake news. Kasi, kung mere opinion yan at in-exercise niya lang yung freedom of expression niya, hindi siya fake news dapat, di ba? Pero kung nagpapalagay siya ng opinion, kung wala nag-i-information siya, ay nagbibigay siya ng opinion. Pero yung opinion niya ay hango sa kwentong gawa niya lang. At mapapakita ng biktima na hindi yan totoo. Ito yung mga records. Oh. Pwede yun. Pwede yun. Kasi katulad ng sinabi ni Congressman Luistro, hanggat siya ng mga post na yun, ay yung mga pinost na mga fake news ay nakapost pa rin, in flagrante delicto na yun. But you have to determine kung fake news pa talaga yun. Diba? So siguro, katulad yan, yung Task Force KKK, dapat meron siyang verified na materials, certified, na true. Kung yung isang kandidato siniraan, katulad ni Congressman Barber, sabi niya, di ba parang dumaan siya sa isang city, sa isang lungsod, tapos sinabi niya na parang, sinabi daw ng mga troll na siya ay protector na ng drugs. Dumaan lang siya. Actually, yun mahirap pang patunayan kung totoo o hindi eh. Di ba? Ito ang pwede kasing patunayan kasi kung Metro Manila yan, kung Pilipinas siya, mahirap patunayan hindi totoo, mahirap patunayan totoo. Pero kung sinabi niya, ito, halimbawa ito, example, ito, pumunta sa itong si A, ito si A, kandidato to, waldas to, yan, inubos yung pera niya sa biyahe papuntang Japan, nakaisang linggo yan, namili dun, di ba, wag na. Pero, di ba nakapost siya, pero, mapapakita ni A, na never siyang umalis ng bansa. So, madali na siya patunayan, di ba? At nakapost siya. Di ba, pwede ko sabihin fake news yun. No? Pwede niya agad arestuhin. That's for me. Baka in flagrante delicto, nandun pa rin yung fake news eh. Cyber libel, yung committing in flagrante delicto ng creating news without basis. False. Not just without basis, but false news. Fake. Ayoko ng false. Baka kasi nagkamali lang in good faith Iba yun eh. Fake. Kumbaga, intensyon. Di ba? So, yun. Pero kung, So, dito, medyo delikado. Dapat meron silang pamantayan dyan, ha? May pamantayan dyan. Di pwede mag-aresto. Although sabi nga natin, dapat may regulatory body. Pero, syempre, wala pa tayong batas dyan. Mahirap itong sinasabi. Kasi, kumbaga, katulad dito, kapafile lang. Tapos, arestado. The speech is running from Vice Mayor Reyna Mercedes Town. He's a lawyer and certified public accountant. Madali naman pala eh. In a statement, he claimed that the complaint was filed because he exposed the vulnerabilities of the election machines. Ito nga eh, di ba machine naman yung kanyang tinitira eh. Hindi naman yung mismong Comelec. Di ba? Kinansan ako ng Comelec dahil sa Facebook video kung saan inilahad ko ang malubhang kahinaan ng voting machines. He's talking about Miro, not the machines na tungkol sa election. Kaya hindi pwedeng ipaahid ito ng Duterte supporters. Sige, kuha pa kayo bang ebidensya kung paano nakapandaya. Dahil definitely pag sinabi nyo ng daya si PBBM, sakop dyan. Sapul din dyan si Duterte. O mas namang pa nga siya ng 1 million. O baka yung maparte pa ng daya. Diba? O hindi kayo pwedeng maglabas agad yung ganyan. Hanggat wala kayong malinis na pruweba dahil dawit ang Uniteam. Kapag nakakakonekta sa internet ang machine bago i-print ang election returns, maaaring madaya ang eleksyon bukod sa abugato. Kapag nakakonect, ayun nga sabi niya, di ba? Pag nakakonekta sa internet, dapat i-offline mo. Pagka hindi yan naka-offline, habang di mo naman ginagamit, naka-offline, pwedeng ma-hack. Yun yung sabi niya. So, I don't think na paninira ito sa... For me, pakatay naman na may retag ng Comelec. For me lang, observation ko to. Mas maganda kung pinatawag at nagpaturo kayo. Bakit? Paano maiwasan to? O di masaya. Diba? Eh, kung totoo namang may kulang yung machine na yan, at ito ay, alam ko may tumututol din dito. Sino ba tumututol sa Miro? Si Elise. Diba? Wala namang masama kung i-test nyo. Diba? Wala namang masama kung i-test, diba? Okay, according to Garcia, the task force will also pa disqualification case again. Ay, naman tayo, disqualification case na naman. Dapat yung dapat na-disqualify, hindi na-disqualify. Ano ba yun? Kayo ba magpapile ng disqualification case? Tapos yung dapat na-disqualify, hindi na-disqualify, OMG. Tanong lang, wag magalit ang Comelec. Peace. Pinabasa ko lang po itong ginagawa nyo. A disbarment case before the Integrated Bar of the Philippines and a case to revoke his license before PRC. Wow naman. Ouch yan, Comelec. Ba't parang pikon siya kaya ito ni Respicio.
Sabi ko, dapat kinausap niyo na para baka naturuan kayo eh. Garcia Minor also called on netizens to be careful in sharing information online. Well, kami binabasa lang natin itong news ha. Pero siguro, well, ako, for me talaga, dapat kinausap na lang niya eh. Para mas malaman niya, mas maging eksperto pa si Comelec Chair. We will take seriously any attempt to undermine the integrity of our elections because the integrity of our elections is the very foundation of our democracy and why the people continue to believe that the election is part and parcel of the democracy. Tama naman yan. Kaya nga siguro sinasabi natin ng Despicio at Comelec Chair, ito yung mali. Ito magiging problema. Ayusin natin. Pero instead na, ganito, isa-suggest, kulong. In a separate interview, Garcia slapped the Despicio's claim saying the respondent might have a misunderstanding and non-understanding of the process of transmitting election returns. Mukhang ang kanyang understanding na mag-transmit agad ang bawat makina tapos after the transmission tsaka mag-print ng election returns. Baliktad po, election returns muna bago ang transmission. Then, is it not mas okay? Is it not fine? Is it not better for Comelec Chair Garcia to talk to Atty. Despicio? Validate mo yung claim niya. Baka kasi may punto eh. Ibig sabihin, bago mag-transmit, alam na ng lahat ang boto sa bawat presinto. Paano mo siya mahaha? Paano mo siya mababago? Paano mo mapapakialaman ang results kung ganito alam na lahat kung ano ang results? Okay, mga clear. Hindi na ako nakakita ng bilangan. Ha? Hindi ako nakakita ng bilangan. So, ayan, ba't ang liit nito? Hindi na ako nakakita ng bilangan, ha? Sabi ni Rolando Brulioda, Attorney Clay, huwag ka naman magsita ng tapos. Paano kung may katotohanan siya, sabi niya? Ano ba sinabi ko? Rolando, hindi pa ako tapos, oh. Hindi pa ako nagsisita ng tapos. Paano kung may katotohanan sinasabi niya? Kaya nga eh. Di ba sabi ko, di ba dapat mag-usap sila? Anong oras ba nag-ano to si ano? Si Rolioda, anong oras to? Ha? 10:29, di pa nga ako tapos mag-discuss eh. Di ba? Sabi ko nga, di ba mas maganda mag-usap sila? Kasi baka may makuha siyang pointers. Kaya Atty. Despicio, hindi nga siya dapat muna pinailan ng cybercrime. Nakikinig ba? Sorry sir ha. Hindi ko alam kung nakikinig ka. Ang ganda-ganda ng discussion ko dito. Balancing nga eh. Diba? May video iyan na na-delete na. Hawak na ng Comelec ang video na yan. Richie. Diba? Sabi ko, sana nag-usap sila. May point talaga si Atty. Despicio. Saan yun? Ayaw na pakinggan. Yun nga, di ba sabi ko, wala namang mawawala. Kung nag-usap sila at ipakita, uy, paano to? Sige nga, turuan nyo kami. Kasi kung may mali, alam mo, wala nga. Kung may mali sa Miro, abali ka. Kausapin namin yung yung taga-Miro. Paano to maiiwasan? Diba? Caution nga yun eh. Baka butthurt lang yung Comelec. Ayaw aminin kung may mali sa system nila. Pero, it's our future. The future of our children. Future of our children. Ganon. Diba? Hindi, sa akin lang. Ayoko sabihin may mali ang Comelec. Ayoko sabihin may mali sa pagsampa ng case. Pero, for me, may iwasan yan kung nakipag-usap. Kung una palang video ni Atty. Despicio, tinatawag na yan, and let's teach us. What is that you're talking about? Teach us. Yun. Diba mga kakli? Yun. Diba? O lahat naman pwedeng IT experts, election law experts, lalo na pag ganito election. Sa amin lang, sana yung ganyang kasagutan, magandang maihanda na niya pag nasagot na siya ng prosecutor's office. So, unang-una, ito lang sa akin dapat ba una nag-reach out si Atty. Despicio at hindi mo na siya nag-vlog para hindi masira ang reputasyon ng Comelec? Can be, di ba? Nag-reach out din siya, di mo na niya binlog o di niya muna nilagay sa Facebook kasi totoo lang, in a way, tama din naman yung Comelec. Pwede makasira to sa imahe ng Comelec eh, na maging neutral. Masisira talaga yung sistema ng eleksyon. So, ulitin natin balik tayo. Tingin ko, kaya Atty. Despicio, since you're good, you're a lawyer, IT expert ka, sana humanap ka ng tao na makakapaglapit sa Comelec para makapag-explain ka. Bago mo ito i-pinost, that as of now, yung ginawa mo, di ba? Yung mga ideas mo, yan na ngayon ang papasok sa utak ng ibang tao. So talaga maruruwin ang sistema ng yung right to suffrage, ma-i-stain. Makukulayan. Di ba? At ano what if totoo pala siya, sabi niya. What if lang. Yun nga lang doon, di ba? Una, sa akin, i-assume ko na totoo. Kasi IT expert siya. Assume ko muna, doon tayo sa i-assume natin. Mas magandang ginawa ni Atty. Despicio. Pumunta siya mismo sa Comelec, meet Comelec Chair, lahat ng Comelec Commissioner. Then explain.
Ganito po yun eh. Ganito po yan. Instead of i-vlog mo agad or i-post mo agad sa Facebook. Kasi talaga makakapag-inquiry siya ng tao na hindi naman niwala sa sistema. Okay? Ako naman, kung na-vlog na yan, wala tayong magagawa, na-vlog na yan, kausapin. Patawag agad si attorney. Take down mo yan. Or, mag-explain lang kayo. Pak. O tapos ituturo. Kung meron na, ituro ng Miro, paano maiwasan yung ganyang sasabi mo, attorney Respicio, pak. Diba? Dapat three-way kayo. Omelec, Miro, sa attorney. Para natin nakasakop dyan, may stakeholder dyan, or sino concerned dyan. Malaman, maalarma. Diba? So pag nag-explain kay attorney Respicio, alam mo, na-explain. O titigil siya. Hindi siya mag-vlog, or hindi siya mag-post ng ganyang account because na-explain na siya. O, kung tama naman sa attorney Respicio, o di, ang mangyayari yan, oy Miro, anong gagawin dito? O tama pala si attorney Respicio. How can we remedy this before the elections? Baka maraming madaya because of that. That's why concerned sa attorney Miro. Attorney Respicio. Magaling yung batang yan, attorney, hindi sanay makarinig ng vast majority ng Filipino, ng matalinong Pinoy, tulad lang ng bansag nila kay Filipino Defensor, okay yung batang yon. Okay yung batang yon. Yun na nga, di ba? I think he is really intelligent. Sa dating sa akin, is good. So, kapag ba nagsasalita na ito, mali. Ano nyo na agad? Ipipindaw nyo. Hindi, di ba? Dapat mas makipag-cooperate kayo because maybe meron siyang alam na hindi nyo alam. Or maybe meron siyang alam na nakita na pwedeng pandarayan, hindi nyo nakikita. So, dapat pakinggan to eh. Sa susunod, mga ka-clear, aral din to sa akin, cool lang, parang hindi ma-aresto. Hindi sa akin lang, mga ka-clear, di ba? Nasa tamang pag-uusap. Yun lang, sana ang sa akin, iba kasi yung fake news, mga ka-clear eh. Baka kasi totoo naman to eh. Pakinggan mo muna. Pag fake news at meron ka expert na fake news ka, hindi that's the time. Hindi mo pa napapatunayan kung fake news siya eh. Hindi mo pa rin, kasi baka naman hindi pala yung paninira. Yun ay para makatulong. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.